Tigilan mo ang mga bagay nito kung gusto mong pumayat the healthy way kasi ito ang #1 reason kung bakit hindi nagwo-work ang diet mo. Alam mo yung mindset na kapag gusto mong pumayat, ang una mong ginagawa ay magbawas ng sobra. Hindi ka kakain ng kanin, hindi ka kakain ng dinner, tapos tubig lamang o kape ka lamang buong araw. Akala natin mas konti ang kain na ganyan ang gagawin, bigla ang mag-i-equate yan sa mabilis na pagpayat. Pero sa katotohanan ng bagay, yan ang pinakamabilis na paraan para lalo kang tumaba. Let me explain. Kapag binibigla mo ang katawan mo sa gutom, ang tingin ng katawan mo ay nasa emergency mode ito. So ang tanong ko, kapag emergency, anong ginagawa niyo? Di ba nagtitipid kayo? Ganun din ang ginagawa ng katawan natin. Pinapabagal din ng katawan natin ang metabolismo nito para makatipid ng enerhiya. Iniipon ang lahat ng enerhiya mula sa pagkain na kinakain mo at sinustore ito as fat. Kaya naman kahit na konting kain mo lamang, hindi ka pumapayat pero lalo kang tumataba. Ito pa kapatid, kapag nagugutom ka ng todo, nagra-rampage yung hormone mo tinatawag na ghrelin. Yan yung hormone na nag-equate sa tinatawag na kagutuman. Ang resulta, hindi ka lamang kakain kasi yung kain mo could turn into lamon. Yung mas masakit pa nito, hindi naman gulay ang hinahanap kadalasan kapag kaganyan, but junk foods, sweets, refined carbohydrates without any control. Tapos, syempre, guilty feeling na yung next day niyan. Yung next day, masa-starve mo yung sarili mo, and magdadrama ka, and then ganun ulit, the cycle of self-destruction. Kaya naman, kung gusto mo pumayat ng long term, simple lamang po ang rule natin dyan. Rule number 1, do not starve yourself. Hindi mo kaaway yung pagkain, kapatid. Kaibigan mo yan, and the goal is proper control, not punishment. Ang gagawin natin ay dapat malaman ninyo ang inyong current caloric intake, and then kukumputin natin kung gaano karami at ibabawasan natin ito para sa ganon ay maging base ito sa currently taking mo para na sa ganon, slowly babawasan natin ang inyong timbang. Again, ang qualifier natin, slowly, not drastic. The goal again is to control, not to punish. Number 2, eat balanced meals. Dapat meron kang protina, may fiber, complex carbohydrates, and healthy fats. Mas busog, mas stable ang blood sugar mo, mas controlled ang cravings mo. Ang kwento kasi dyan, simple lamang. Dapat merong tamang dami ang bawat isa sa mga components na nabanggit natin kanina. Also, sa pagda-diet, hindi lang naman talaga dapat puro bawas ang style natin. Ang style natin dyan, dito sa clinic namin, magdadagdag ng pagkain pero nababawasan ang timbang ninyo. Ang sekreto dyan, tamang portion control at tamang pagkukompute ng diet at hindi one size fits all. Rule number 3, be consistent with movement. Kahit yung 10-minute walk after meals, malaki ang tulong niyan sa insulin sensitivity ninyo at sa fat burning. Kung gusto mong pumayat, hindi kinakailangan pahirapan ng sarili mo, kapatid. Hindi kinakailangan ng extreme. Hindi kailangang isugal ang kalusugan. Ang kailangan, science, sistema, at consistency. Marami na ako nakita mga pasyenteng nasira ang katawan nila dahil sa starvation diets. Imagine they are starving themselves na nga pero tumataas pa rin ang cholesterol, nagpapalpitate sila, nagkaka-acid reflux, nagkaka-hair fall, nagkaka-anemia, at yung iba nagko-collapse pa sa gym. Bakit? Akala kasi nila yung shortcut would work. Pero tandaan, ang totoong transformation, hindi po minamadali yan. Sabi nga nila, easy to get, easy to forget. So please, stop starving and start nourishing. At yun, sana po may natutunan kayo. Pakishare po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you ulit next episode. Ingat!